Mr. Chair, nakikita ko yung budget ninyo kasi ang proposed budget ninyo for 2026 is 18.1 billion. Ang problema, binigyan ka lang ng 10 point something billion or a slash of about 44%. Tama ba? Yes, yes, yes po, Mr. Kasi yung Senator. action plan mo dapat minimum 5 billion eh. Alam mo kung bakit dito talaga yung problema ng ating OFWs. Kawawa sila. Kailangan nila ng legal assistance most of the time pag nando na sila. Kaya alam ko nagsisikap kayo na paramihin natin ang mga abogadong tutulong sa kanila. Ito yung pinaka problema lalo na pagka binansagan silang hurub, di ba? Pagka hurub na yung ating mga OFWs, kawawang-kawawa na yung kanilang buhay. Doon mo sila dapat na tulungan. Siguro 5 billion is an underestimation. Baka 10 billion pa ang mas importante. Ba't hindi mo hingin yun? Kasi kayang-kayang ibigay ng chairman namin ng Finance Committee yun. Kesa naman mapunta lang sa flood control. Wala naman eh. Nakikita mo naman eh. Isipin mo itong 5 billion mo na ito. Isang insertion lang nila eh. Hindi pa. Sobra kasi sa Mindoro pa lang at saka sa 13 billion na yun eh. Yan ang sinasabi natin. We should put the money where they are most needed. Ito mga kababayan natin talaga ito lang. Tsaka yung action fund mo, do not mix it with the OFW fund. Kasi minsan, Mr. Chair, ang ginagawa, pag nagkaroon tayo ng distress na OFWs, pauwi na lang natin, lalo na kung medyo delikado yung... Dapat ilaban muna natin. This is how we teach the employers also na hindi man kasalanan. Karaniwang kasalanan din ng employer. Eh. Hindi ko sinasabing walang kasalanan sa atin, but most of the time, may kasalanan din ng employer. So ilaban muna natin. Ang nagiging problema, Mr. Chair, pauwiin ka agad. So pinagtatawanan tayo ng employer. O sige, haras natin lahat yung mga yan kasi matatakutin ng Pilipino, pinauuwi. Pag pinauwi mo, ginagamit mo yung action fund, they should not be used. O yung OWA fund mo na gagamitin mo rin, nami-mix up kasi. Di ba? So kailangan talaga yung malaki ang action fund mo. This is where you are able to help more distressed OFWs. Mr. Chair, gusto ko sanang emphasize din, Secretary, yung bilateral labor agreements. Kasi dito nakakatulong eh. Lalo na kung yung mga employers natin, like Saudi and other countries in the Middle East, kung receptive naman sila sa ano natin, mas makakabuti sa ating mga OFWs. Pinag-uusapan palagi, regularly. Lalo na yung pag nagsumbong lamang yung employers na dahil hindi naman sila binabayaran kagad yung ating OFWs, bigla silang gagawa ng paraan para i-report na hurub. Alis talaga yung mga kababayan natin, lalo na kung sinasaktan, hindi naman sinusweldohan ng tama, mapipilitan silang umalis. Ang gagawin naman ng employer, gagawing hurub kagad, punta siya kagad sa mga embassies natin o sa mga labat offices. Kawawa lamang sila doon eh. Di ba? Tapos yung digitalization, Mr. Secretary, naalala ko, I remember in the first SONA of the President, sinabi niya na yung digitalization. Alam mo, nagsaserve siya sa ibang bansa. Kailangan pa ba niyang umuwi dito para naman yung papeles niya, ayusin niya? Nagtatagal yun. Tsaka mahirap para sa kanya yun. Samantalang kung online na yun, nakapost siya doon, ba't kinakailangan umuwi pa siya? Lalo na kung nasa Amerika siya. Kailangan niya umuwi rito, pamasahe lang. Diba? And then, Mr. Chair, yung huli, magkano ba talaga yung pera ng OWA? May nakita kong pera ng OWA, nakadeposit lang sa land bank, may na 4 billion pesos. Anong ginagawa nun? Hindi may kakaila ang umaapaw na kontribusyon ng ating mga OFWs, mga tinaguriang modern-day heroes sa ating bansa. Last year, their total remittances amounted to 2.2 trillion pesos, which is equivalent to 8.3% of our total gross domestic product or GDP. Dahil sa kanilang mga sakripisyo, pawis, pagod at luha,
na natiling matatag ang ating ekonomiya. Samantala, nasa 10.2 billion pesos lang ang proposed budget ng DMW. Ang ahensyang itinalagang magbigay ng kalinga at proteksyon para sa ating mga OFWs. In other words, kakapiranggot lamang ang budget ng ating gobyerno kumpara sa napakalaking kontribusyon ng ating mga OFW sa ating bansa. Parang hindi naman ata tama ito. Napakaliit. 10.2 billion pesos lang hinihingi ng DMW. Budget nila kumpara sa trilyon kada taon ng kanilang pinapasok. Noong 2022, 2.09 trillion pesos. 2023, 2.1 trillion pesos. At 2024, 2.2 trillion pesos. Every year, tumataas ng trilyones ang kontribusyon ng ating mga OFWs at kaya isang dahilan kung bakit gumaganda ang ating komuniya. Ngayong araw bilang Chairman ng Senate Committee on Migrant Workers, narito ako para suportahan ng buong buo ang budget para sa DMW at OWA para mabigyan ng sapat na proteksyon ang ating mga OFWs. Nais natin mapantayan man lang sana ang lahat ng kanilang mga sakripisyo at kung kinakailangan pang taasan ang budget upang maibigay ang narapat para sa kanila, ipaglalaban natin at dagdagan natin yan. Nandito rin ako para siguraduhin na ang pondo para sa ating mga OFWs ay nagagamit ng wasto at naayon sa batas at sa mga programa ng ating gobyerno. For the past 3 years na ako po ang chairman ng Migrant Workers Committee, napatunayan ko ang dedikasyon ng ating mga taga-DMW at OWA at ako'y nagpapasalamat sa inyo. Salamat sa DMW at OWA dahil agarang natugunan ang ating mga problema sa mga nakarang hearings at nag-issue kayo ng Advisory 25 last August 22, 2025 kung saan ipapatupad na ang Know Your Employer program. Mandatory video conferencing between worker and employer before deployment with preview of job description, accommodation, employer's background, including medical and criminal background. Yan talaga hiniling ko at pinagbigyan niyo ako. Maraming salamat. Number 2, increase in minimum wage for domestic workers. From $400 ngayon ay magiging $500 a month na. Mas mataas pa yung ating mga OFWs ngayon kaysa sa mga ibang lahi. Ibig sabihin, mas nakakalamang ang ating mga OFWs pagdating sa sweldo sa ating mga domestic workers kumpara sa kanilang mga counterpart ng mga ibang lahi. Number 3, annual medical checkups for OFWs and any work-related hospitalization and treatment shall be shouldered by the agency or employer. Number 4, launch of Kumusta Kabayan app, welfare monitoring system through calls and messaging, referral to legal, medical, financial, and psychosocial assistance. Number 5, strict standard for accommodation, houses, and monitoring. Number 6, whitelisting system for PRAs, Philippine Recruitment Agencies, and FRAs, Foreign Recruitment Agencies. And number 7, reiteration of the right to passport. That passport is a property of the OFW and should not be withheld or confiscated. Thank you again. In addition, I'm thankful for the issuance of an advisory to manning agencies and ship owners allowing rerouting of ships in war-stricken and dangerous routes like the Red Sea and the Gulf of Yemen, and granting our seafarers the right to refuse sailing without loss of income and benefits. Ganon din ang paglabas ng panibagong guidelines sa PEME na hindi na dapat ang mga OFWs ang gumagastos sa mga mandatory medical exams as prerequisites to employment abroad. Dati-rati pinagbabayad ng ating mga OFWs, mga seafarers sa PEME, pero ngayon natanggal na yan dahil sa ating request. Again, salamat DMW. I'm deeply grateful for all efforts, but I will continue to encourage you to serve our OFWs with utmost dignity. At higit pa sa inyong makakaya para matuldukan ng lahat ng pang-abuso sa ating mga OFWs, katuwang niyo po ako sa pagbibigay ng kaukulang serbisyo, proteksyon at pagkalinga para sa ating mga tinatawag na bagong bayani. With that, Mr. Chair, I will proceed with my questions.